Hello guys! Jay Kumanangan CVN for today's video. Siyempre uso ngayon yung Christmas Station IDs ng GMA and ABS-CBN. Nag-react na rin ako dyan. Meron akong mga videos dyan. And yung recently nga yung ABS-CBN. And for today's video naman, siyempre, 'di ba kapag sa showbiz or entertainment industry, maganda yung may compare mag-compare tayo. Sino nga ba yung maganda? Sino nga ba yung nanalo this year, 'di ba? Alam naman natin, 'di ba, yung mga ganyang bagay magandang pag-usapan at talakayan. Kaya naman let's compare, 'di ba? Sino nga ba ang nagwagi sa pulso ng mga tao, sa akin, sa mga comments na nababasa ko sa mga ginawa kong mga videos ng GMA and ABS. So tara, pag-usapan natin. Okay, so unahin na muna natin yung GMA dahil una ko naman siyang nireact last 2 weeks ago dahil nauna silang nag-release ng full video agad. Means dati kasi lyric video lang, so alam mo na kung sino yung mga kumakanta na singers. But this time, full video agad and napanood na natin agad, 'di ba? So ang tema ng kanilang station ID this year, GMA Christmas Union, ganito ang Pasko puno ng pasasalamat. I'm sorry. Ganito ang Paskong Pinoy, puno ng pasasalamat. And sa 3 weeks na yon, nasa 799,000 views na sila. So congratulations. At 4 minutes uh, ang kanilang mismong station ID ng GMA. Tapos, after 2 weeks, nag-release sila ng lyric video, including yung mga kumanta dito sa station ID ng GMA. So, apparently, iba yung ginawa nila this time. Mas inuna nila yung full video compared to sa lyric video. But yung lyric video, may music video din effect kasi nandito lahat yung mga kumanta. And that was nice, di ba? Kasi they gathered 119,000 views naman dito sa kanilang lyric video. Unahin muna natin yung what I like about this theme ng kanilang session ID ng GMA is that ang jolly talaga, ang sarap pakinggan, pang pangmasaya talaga. 'Di ba the spirit of Christmas or the spirit of holidays, siyempre masaya lang, pagkain, ganyan, Noche Buena, Medianoche, 'di ba? And salo-salo, ganito ang Paskong Pinoy, 'di ba? And then puno ng pasasalamat. So the meaning itself, it's very positive na kailangan talaga natin or ganito ang Pasko talaga ng mga Pilipino na masaya, puno ng pagkain, puno ng pagmamahal at puno ng pagpasasalamat. So, very ano talaga tayo dyan. Wala na tayong masasabi dyan. And tinakel nila yon sa lyrics and of course, dun sa mismong video. So, maganda yung tema and dun na tayo sa video, no? Kasi 4 minutes lang, hindi, sakto lang siya. Walang, kasi di ba dati may mga pa-message sila sa mga um, bawat tao, bawat state or bawat walks of life ng isang tao per artist. So, 'di ba? Parang ganoon. Tapos tutulungan sila, ganoon. Nagawa na nila yun sa previous station ID nila. So ito, happy lang, puno ng pasasalamat, nasa studio sila, halos lahat ng mga artista nasa studio. Um, and then kumakain, tawanan, chikahan, salo-salo, parang pamilya talaga. Parang nasa bahay sila, 'di ba? So ganun yung pinakita nila doon sa video. And when it comes naman sa stars nila, syempre may mga wala. And then yung iba naman, gumawa lang sila sa kanilang mga tahanan. Just like Dennis Rillo and Jenna Mercado, gumawa talaga sila ng time. May committed naman sila. It's just so happens, maganda sana kung nandun lahat talaga sila. Or kaya doon sa mismong labas ng GMA, kasi ang ginawa, yung video, nasa loob, parang yung biggest studio nila, which is Studio 7, doon ginanap. Where in fact, na doon din naman ang Dongyan, na biggest star ng GMA. Yung pulang araw, may subdivided lang silang mga araw, pero doon sa mismong lahatan na, yung mga nandun lang. You know what I mean?
Mas maganda kasi sana kung committed lahat yung mga artist na nandun lahat sila sa isang studio and or kung hindi sila kasya doon sa labas, maganda din naman yung compound ng GMA. Um, yun lang yung medyo hindi ko nagustuhan na parang hindi lahat ng mga artista ang gusto natin ay nandun. Just like Heart Evangelista, she's not included, wala siya. And even some of the artists, hindi ko na-name hindi ko na alam kung sino yung mga nandun, but hindi kompleto. Like, meron ka talaga mamimiss out na, ba't wala sa ganito? Wala sa ganito. But, Jeneline's there. It means to say, she's still kapuso, di ba? Yun naman yung good thing sa mga Jeneline fans out there, including me. Um, ano sabi ko na yung what I don't like, yun isa na nga yun, yung parang hindi halos, parang dun sa mismong studio, na sinut, wala halos yung iba. Yung iba, nagta-taping sila, they had improvised backdrop lang din para makasama din sa Christmas Station ID. Yun. Aside from that, per serye yun, di ba? Ganun. Per serye, may mga special ano sila, participation, ganun. Parang ganun. Parang inedit out na sinama-sama na parang i-compile. So, um, they could have done better pa sana. Yun lang naman yung naisip ko dun sa mga artista na yun. Na sana isang araw, 'di ba, makapag reunite ganon. 'Di ba kasi yung maganda rin naman kasi diyan is makapag-reunite, chikahan kayo na wag mo nang trabaho yung pag-usapan, ganon. Um Also, what I don't like, una na nga yun. Pangalawa yung kina Stel and Pablo. Kasi alam naman natin na stars din sila ng GMA, but they're not talaga exclusively. Mas maganda sana kung na nagawan ng paraan na maging bongga yung kanilang exposure doon or in some way. Kasi yung kabila, 'di ba, may Beanie sila. Yung GMA, may show yung dalawa sa The Voice Kids. Parang mas maganda sana kung nakagawa ng Christmas Station ID or kanta itong si Pablo na very creative talaga. Very creative. Yung utak talaga is talagang grabe. Um, Sana may collab with SB19 or The Two na sumama din sana dun sa kanta na i-compose or kinompose ng GMA. Parang ganon. Sana nagawa ng paraan na ma-maximize yung talent ng dalawa. Kasi nagano lang din sila, nasa studio lang din sila ng The Voice with Billy and then parang ganito, ang Pasko. But still, yung presence sila nandun. Na-maximize lang sana. Ano pa ba? What I don't like, the logo. Medyo hindi pinag-isipan. Like yung font kasi, very Times New Roman. Tapos, parang mas maganda pa yung ibang mga station IDs nila. Parang, kumbaga, um, medyo hindi sila nag-effort. Parang ganon. Ganon lang naman. But still, yung effort, yung every year na may Christmas Station ID, na alam naman natin na hindi talaga nila forte, ine-effortan pa rin nila. So, kudos to them pa rin, di ba? Yung team nila. Kasi, pwede naman nilang hindi gumawa ng ganito. Kasi, aminin natin, yung kabila talaga yung, they're known for this one, di ba? Pero, nakikipagsabayan pa rin talaga ang GMA, di ba? Yung effort nandun na rin talaga. At hindi rin naman talaga matatawaran yan dahil every year, ginagawa na rin talaga nila. So, kudos pa rin to them and to the team. Parang for me, sa kanta and also the logo and all, lahat na, parang mas magaganda yung last year or 2 years. Parang gano'n. Yung Love siya, yung hindi eh. Yung isa, basta, this is still good ha. Yun lang. Parang, if you will compare to other GMA Christmas Season IDs, yun, parang mas maganda pa yung iba. Yun lang naman. So, still, congratulations and they did a great job. Yung essence, yung the spirit of Christmas, talaga naibagay talaga nila. At, can I just say, na masasaya talaga lahat ng mga kanta ng GMA Christmas Station ID. So, yeah. And then, doon na tayo sa ABS-CBN. Ano kasi yung sa kanila? Our Shines, ABS, okay, Our Stories Shine This Christmas.
3 days pa lang nila in-upload, pero naka 2.3 million views na sila. So congratulations mga kapamilya viewers, mga kapamilya fans. Ayan, dahil they are very strong talaga online. Talagang very support talaga kung support ang ABS-CBN viewers. And 25.38 ang kanilang full session ID. So, napanood ko yon first hand and may reaction video din ako na talaga namang, oh my God, 25 minutes pala to, 24 minutes long pala to. Parang na ano ako, parang, huh? Ang haba pala. Pero, hindi ko na-feel na mahaba. Na-feel ko na lang nung nagre-record ako dito sa phone ko, 24 minutes na ako. 24 minutes na ako nanonood at nagre-react. So, for me, ito yung pinakamahaba nilang Christmas Season ID. Correct me if I'm wrong, Correct me if I'm wrong. If mali ako. But, dito talaga yung pinakamarami. Maraming mga mensahe na ipanadala or pinakita or per prime artist nila. 'Di ba? We have Judy Ann, Catherine, Danielle, Richard, lahat, halos lahat ng mga prize stars ng ABS-CBN, nagsalita talaga sila. And may mga spotlight talaga sila na magsalita at may mga mensahe para sa in every people's na pwede na lang sabihin na 'di ba our story shine this Christmas. So para ma-shine at para at makatulong. So yun yung ginawa ng ABS-CBN. And can I just say the logo it's good. Hindi minadali, okay siya. Good ako doon. Tapos yung title, Our Story Shine This Christmas, it's very new. Hindi siya improvised or hindi siya recycled just like yung iba nilang ginawa. Pero ito guys, bago siya. And okay, ano pa ba yung what I like about this one? Yun, they are very committed. Yung mga artists nila, lalong-lalo yung mga big stars nila, talagang they made it a point na isang araw talaga nagsama-sama sila. Also, the future projects that they'll be going to do as well, like Nobody, yung teleserye ni na Julia Barreto and Bella Padilla nandun din. Tapos yung mga teleserye pa rin nila hanggang ngayon. And then, nandun din yung Beanie, may spot din yung Beanie, yung mga artists nga, yung mga big names, may mga Kim Pao, ganyan, love teams, talagang, and also the um, managements of ABS-CBN like Star Magic, Star Music, Rise, Star Magic Freshies, parang gano'n. Tapos ASAP, mga ASAP mainstays, lahat sila may spotlight. And I like it kasi talagang hindi natatabunan yung ibang artista. Talagang from their A-listers down to their newbies. Talagang may mga spot talaga sila. Lalo na yung rising artist nila na yung sina Fiang, yung mga PBB Gen 11, talagang binigyan din talaga nila ng shine, ng spot. And that's good. That's very good. And also the pagkaka-segment-segment, it's good talaga. Like, talaga nag-effort talaga sila yung mga ibang artist pumunta talaga dun sa hina-highlight nilang kwento na yung mga tao, yung mga um, kapwa Pilipino natin. And then, namigay talaga sila. Yung ganun, parang the giving, it's very genuine. Nandun lahat. Parang pinag-isipan, pinagplanuhan. And ganun naman talaga yung ABS. Like, nag-release sila like December na, pero bongga. Ganun. So, yun yung books talaga. Kasi nung pinanood ko, wow, ay wow. Tapos even the artist, kahit alam naman natin na wala silang franchise, 'di ba? Pero hindi ko na feel na wala silang franchise because of what they did, what I saw dun sa mismong kanilang Season ID. Talagang wow, clap 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 nga talaga ako ng 10 times. 'Yun. What I like pa is actually nasabi ko na lahat. Okay, yung kanta nila, yung una very sabi ko nga, very soulful. Very soulful talaga like sina Regine, sina Piolo kumanta. Wow. Wow, may ano talaga, may effect. Pero yung
or Story Shine This Christmas, mapapasayaw ka naman, papaindak ka naman, mapapagalaw ka. Hindi ka papaindak eh. Kasi sayaw naman yan. Parang jive ka sa tunog. Excuse me. Kasi hindi siya mahirap kantahin. Diba? Very easy to sing. Okay. And very easy to LSS talaga siya. Ayun. Ma-LSS ka talaga kahit una or pangalawa pa lang siya pinakinggan. Doon na tayo sa what I don't like. What I don't like about this one is, for me medyo mahaba talaga siya. Aminin natin. Parang sabi ko nga, correct me if I'm wrong, if ito yung mahaba talaga nilang Christmas Season ID, parang 8 minutes is enough or 10 minutes or 12 minutes, ganun. Parang sana inano pa nila, maximize nila para umikli. Ganon. Kasi nandun lahat eh. Talagang wow. Parang isang episode na siya ng teleserye. Pero that's still good kasi napakita talaga nila talaga lahat na wala talaga silang tinira or lahat kinater talaga nila. Yun yung good thing naman doon. Tapos yung iba, wala Wala yung iba. Like, Lovey Po, wala siya. Pero konti lang. Unlike dun sa kabila, sa GMA, parang ang daming wala, ganun. Tapos ito naman, syempre, nagtrending sa Angel Locsin. Bakit daw wala? Sana bumalik na siya. Grabe din talaga yung power ni Miss Angel. Angelica Panganiban, she's not there kasi hindi na rin siya masyadong active sa ABS and sa showbiz because kaka-surgery lang niya, di ba? Parang may nangyari. Who else? Ayun, yung iba kasing artist na may mga issues like Catherine and Daniel, may separate silang shoot. Wala sa mismong lahat. Even Kim Pao. Sila yung nakita ko na wala, na meron silang separate na shooting na hindi kasama doon sa lahat, doon sa pinaka-engranding all-star doon sa kanilang napakalaking spacious compound. Yun lang. Yun yung napansin ko. Siguro to avoid something, to avoid someone. But still, hindi pa rin naman siya, parang na-notice ko lang. What else? I think that's it. Okay. Yung Our Stars Shine This Christmas, parang, dahil nga sa LSS na siya, parang paulit-ulit na lang siya. Pero, okay pa rin naman siya. Kasi, pwedeng kantahin ng mga tao. Mabilis kantahin, mabilis mapakinggan, mabilis ma-LSS. So, maganda pa rin. So, it turns out, positive pa rin naman talaga siya. Kahit na medyo paulit-ulit, lalo na sa bandang dulo. Parang, ito pa. Alam naman natin na Beanie is very rising artist talaga ng ABS. Rising group. Aminin natin yan. It's just so happen, yung ginawa na lang spot sa kanilang parang rap style eh. Parang, di ba, Our shine this Christmas. Tapos biglang may rap. Parang, naano lang ako. Ay, bakit induct to? Parang in-include lang yung verse nila at ang ahaba din. Parang, hindi siya akma dun sa kanta nila until nung pumasok yung kanta ng or verse spot ng Vini. Parang, Parang sinama lang, gano'n. Yun. Kasi parang ang ano niya super bilis niya, parang rap style nga, di ba? So, medyo hindi siya maganda pakinggan dun sa una tsaka dun sa chorus. Parang gano'n. Yun lang naman. What else? Yeah, I think that's it. I think we have a winner. For me, this is my personal opinion. You can comment down below if sino yung gusto nyo or sino or anong station ID ang na mas okay. I mean, for you. Di ba? Sa GMA ba or ABS? Diba? Ayun. Sa akin, this time nanalo ang ABS for me. Kasi, konti lang yung parang hindi ko nagustuhan. Tas lahat na gusto ko na. So, yeah. There you have it. Nasabi ko na rin naman yung what I don't like and what I like. So, for me, mas positive, mas marami akong nagustuhan sa ABS-CBN. Kaya sila
ang pick ko for this year's Christmas Station ID. Again, congratulations pa rin sa dalawang network na to. Even yung kapatid network, they have also. And nasa 500,000 views na rin sila. So not bad. Kasi 'di ba, yung ibang mga ABS-CBN nandito rin naman sila to shoot. And 'di ba? Tulungan lang. So there you have it, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe and follow me in all my social media accounts. Jayco Manakan TV, Jayco Talks, sa Facebook and TikTok. Thank you very much. Till next time.